Well then, praise and worship, hindi po ito basta-basta. Especially to all of us na Amen. ginamit tayo ng Panginoon actually. Lahat po tayo may pinagkakabalahan, lahat po tayo ay mayroong mga bagay-bagay na inaayos, ginagawa. Being a part of worship team is not even a joke after all. Especially sa aking experiences bilang isa sa mga part ng worship team even before I became part of Christ Life last time. Ito po ay kumbaga encouragement at paalala din po sa atin. Bagamat na-presenta na po yung kanina ito. Dapat po talaga mag-reflect yung pagiging Kristiyano po sa buhay natin. Not only in our words, but also in our Mm. deeds. Kasi araw-araw po tayo nakikibaka, so to speak. Pangalawa, let's point out po, kumbaga yung kahalagahan nito. Lalo po sa paraan ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Kasi ang Mm. pagpuri at pagsamba sa Panginoon ay hindi basta-basta parang dun ka lamang sa bawat linggo na nandun tayo tumutugtog o kaya umaawit, so to speak. Mm. Praising the Lord in any way, shape, or form is not only about what we are doing every Sunday, but what we are doing in any way, shape, or form in our lives. Kasi po, Yeah. we were called to be the salt and the light of this world, lalong-lalo po sa bawat pagkakataon na tayo po ay makakapag-witness sa Kanya. Kaya nga po, Amen. pinipinpoint po yung transformed lives po eh. Kasi, okay, fine, andun na po yung, outpouring ng Holy Spirit, andyan na po yung speaking tongues, andyan na po lahat-lahat. Pero Right. papaano po ito maipapakita kung okay andiyan na nga pero paano yung yung tinatawag na babago ng buhay ng isang tao na kay Kristo, so to speak. Kailangan po talaga Mm. kaya kailangan po talaga sa bawat isa po sa atin. Bagamat yes, it's true. We are living in God's grace. Subalit kung talaga po tayo ay Christian, so to speak, ang Diyos ang dapat manahan po sa atin sa bawat araw, bawat oras ng ating buhay. Kaya nga po, Amen. musicians, worship leaders, here's a reminder to all of us here. We are not doing this parang i-perform yung ating galing, i-perform yung ating sarili. Hindi po kasi tayo ang focus diyan. Lahat po ng mga talento po, lahat po ng mga ating mga kakayahan ay nagbumula lamang sa isa na nagbigay ng buhay sa atin. Kaya nga gusto ko pong Mm. tapusin to by quoting the Apostle Paul here. Kasi talagang nagko-connect ito sa buong week na ito. Actually, kahit sa busy schedule ko ngayon, lalo na bilang ah, FYI po sa lahat, isa rin po akong teacher kumbaga. Mahirap po talaga maano yung mga yung tinatawag po natin na time management, so to speak. But gusto ko pong i-pinpoint to, i-share po sa bawat isa dahil okay, mahirap. Lalo po may mga kung ano nung mga pinagdadaanan, may mga tukso, may mga pagsubok, may kung ano-ano. But if we are in Christ, kahit ganun yung mga situations, mareremind talaga tayo ng kanyang mga salita na He's with us. And why we are doing this, even in every Sunday na tumutugtog tayo, or even in every way of living po natin araw-araw, ito ang maisasagot ko riyan, sabi ni Apostle Paul. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, as I end this up, anuman ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. I will repeat again what the Apostle Paul says. Ito ang maisasagot ko riyan. Anuman ang inyong gawin, kumain man o uminom, kumbaga, anuman po yung ginagawa natin, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos.